Attorney, naalala mo rin ako sa wakas. Akala ko tuloy. Si Yunwal lang talaga ang laman ng puso mo. Deti. Ngayon, ikaw na lang. Grabe kayong dalawa noon. Sobrang lalim ng pagmamahalan nyo. Pati pamilya mo tinalikuran mo para sa kanya. Bata pa ako noon. Walang alam sa tunay na pag-ibig. Ngayong husto na ang isip ko. Naialas kong hindi kami bagay. O mas tama, hindi siya karapat-dapat sa akin. Doon ko lang naintindihan. Ang lalaking handa kong isakripisyo ang lahat para makasama. Siya pala ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Yunwan. Sayang, huli na ang lahat ng ma-realize ko. Kung mabibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, sumpa ko sa sarili ko. Hinding-hindi na ako ma-in-love sa kanya. Anong nangyayari, Xiaowan? Nagula si Mama. Ma, Oh, bakit? Binangungot ka ba? Normal lang kabahan sa unang punta natin kina Tito Lin. Pero sabi ko na sa'yo, si Tito Lin mo. Mabait siyang tao. Tiwala ka lang, huwag kang matakot. Tito Lin. Una, muling nabuhay ako. Xiaowan, huwag kang matakot. Yang si Tito Lin mo. Napakabait talaga noon. Nung nalaman niyang darating ka. Nag-hire agad yan na maglilinis ng buong bahay. Xiaowan, ikaw, hindi mo naman ikinagagalit kay Mama na mag-asawa ulit, di ba? Ma, mahigit 10 taon na pong wala si Papa. May karapatan po kayong sumaya. Salamat, anak. Simula ngayon, ito na ang bahay natin. Masasanay ka rin. Sigurado ka? Daig ko pa ang sigurado. Linyo, nababaliw ka na ba? Malapit nang umuwi si Mama. Kapag nahuli nila tayo, tapos na tayo. Hindi sila uwi ngayong gabi. Paano mo nalaman? Kasi narinig ko sila kanina. May date din sila mamaya. Ay, hindi pa rin pwede. Sa kwarto na lang tayo. Sa'yo o sa akin, kahit saan. Sa pamilya, tito kita. Manananggi ka pa ba sa sinasabi na nakatatanda? Matanda lang ako sa'yo ng 1 buwan. At saka, patago kang nakikipagrelasyon sa pamangkin mo. Hindi ka ba nahihiyang matawag naman niya? Talagang ganyan ako. Akala ko lahat ng magagandang bagay noon pa man. Puro kasinungalingan na pala. Nakakatawa. Xiaowan, bakit ka umiyak? Wala to, mamasaya ako para sa inyo. Sa wakas, natagpuan niyo na ang inyong tahanan. Ay, ito na si Xiaowan? Mas maganda ka pa sa personal kaysa sa mga litrato mo. Siguradong pagod na pagod ka sa biyahe. Pasensya na sa hirap. Xiaowan, si Tito Lin ito. Kumusta po, Tito Lin? Ayos. Si Lin Jaye, ang stepfather ko. Kuya ni Linyu, kahit na sobrang maparaya. Halos sinusuyo na niya si Linyu. Pero buti na lang, mabuti ang trato niya kay Mama. Huwag na tayong mag-usap dito. Ara, Xiaowan, ipapasyal ka ni Tito sa kwarto mo. Sige. Tapos magpahinga ka. Tapos lalabas tayo para kumain ng bongga. Linyu. Nandito na si Xiaowan, bumaba ka na dito at tumulong magbuhat ng gamit. Ang batang to, naghapon kahapon kaka-computer games. Linyu, anong oras na? Hindi ka pa bumabangon? Ayos lang. Pabayaan mo nang matulog pa si Linyo. Sej. Tara. Ganito rin siya noong nakaraang buhay ko. Noong una, magkaiba kami. Hindi ko talaga alam kung paano ko nagawang mahalin ang isang tulad niya. Siguro dahil bata pa ako't walang wang. Pero ngayon, wala na akong tingin sa'yo. Bilis, Xiaowan. Halika tingnan mo ang kwarto mo. Laulin, nirenovate mo ng hosto ito ah. Siyempre naman, paparito na si Xiaowan. Kailangan ayos na ayos ang lahat.
Ang totoo kasi, hindi ko alam kung anong klaseng style ang gusto ni Xiaowan. Gusto ng dalaga ang ganyan. Xiaowan, tingnan mo. Kitang-kita mo kung gaano kabuti sa'yo ng titulin mo. Nagustuhan mo ba, Xiaowan? Gusto ko. Salamat po, Tito Lin. Noong nakaraan kong buhay, dahil nalulod ako sa ganito. Pakiramdam ng proteksyon at pagmamahal kaya hindi ko nakita ang kasamaan ng tao. Sech. Mag-ayos ka muna sandali. Maya-maya, ilalabas kita para sa isang bonggang kainan. Mag-ayos ka muna ng gamit mo. May sasabihin lang ng sandali si mama sa titulin mo. CJ. Ang tagal nang lumipas, pero parang kailan lang, ibang mundo na to. Nandito na naman ako. Pero ang pamilyar pa rin ang lahat. Para lang isang panaginip. Nakakaiyak. Sobrang nagmamahalan yung dalawa. Bakit hindi pwedeng magsama? Eka, bakit ka umiyak? Libro lang yan, hindi totoo. Pero totoo yung pagmamahal nila. Ang weird lang kasi, bakit yung dalawang sobrang nagmamahalan? Hindi magkasama dahil sa kung ano-anong dahilan? Sayang na sayang. Wala namang sayang. Ibig sabihin lang nun, may isang hindi ganun kung magmahal. Kung pareho kayong sobrang nagmamahal, paano kayo hindi magkakasama? Pero, Linyo, paano kung maghiwalay din tayo balang araw? Ibig sabihin ba nun? Hindi mo ako ganun kamahal? Wala yang ganyang paano. Kung magkahiwalay man tayo sa hinaharap, isa lang ang dahilan. Patay na ko. Hala, knock on wood. Tigilan mo yung masamang usapan. Dapat humaba pa ang buhay mo. Kailangan mo kong makasama habang buhay. Tanga nga talaga ang nagmamahal. Sa pagkakataong ito, layuan natin ang isa't isa. Siya, yun. Nabulag ba siya? Di ako nakita sa pinto. Muntik nang maipit ang kamay ko. Kasing yabang pa rin katulad ng dati. Nakakairita talaga. Bulag yata ako noon. Paano ko minahal ang lalaking ganito? Tinatanong kita, bingi ka ba? Kwarto ko to, kung gusto kong isara ang pinto, isasara ko. Isa pa, wala talaga akong nakitang kahit sino. Baka kasi, masyado kang pandak. Noong nakaraang buhay, sinabi niya sa akin na late bloomer siya. Tatangkad pa raw siya balang araw. Pero yun na yun, hanggang dyan na lang talaga ang height niya. Yan ang pinakamasakit ng insecurity. Sinong pandak? Ha? Ulitin mo pa. Kahit ilang beses ko ulitin, ikaw yung pandak. O ano ngayon? Sasapakin mo ko? Late bloomer lang ako, okay? Tatangkad din ako. Sana nga. Kasi alam mo naman, lahat tayo visual na nilalang. Looks matter. Kung bansot ka, wala kang karapatang pumili ng makakasama. Ang sungit ng bunganga ng batang to, nakakainis. Linyo, sa buhay na to, hindi na ako maniniwala sa mga buladas mo. At hindi na ako matatakot sa iyo. Hindi ako nakikipag-away sa mas bata. Yunwan ang pangalan mo, di ba? Ako si Linyo. Simula ngayon, ako na ang tito mo. Kumusta, Tito? Eh di ngayon, Tito, isang pamilya na tayo. Unang pagkikita pa lang natin, hindi ba dapat may welcome gift ka? Anong welcome gift? Pag may bagong miyembro ng pamilya, binibigyan ng pera ng matatanda ang bata. Tanda ng magandang pagtanggap. Hindi naman ako gahaman. Siguro mga 10,000 pesos, okay na. Yunwan, sira ka na ba? Estudyante pa lang ako. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? At bakit ko naman ibibigay sa'yo? Anong nangyayari dito? Linyu, bakit ka ba nagwawala? Xiaowan, anong nangyayari dito? Ma, sabi ni Tito, dahil mas matanda siya sa akin. Gusto niya raw akong bigyan ng regalo. Wala akong sinabing ganon. Hindi ba dapat ka lang magbigay? Kahit isang buwan lang ang tanda mo kay Xiaowan. Ito mo pa rin siya. Tungkulin mong alagaan ang nakababata. Nasaan ang mga naipon mong pera? Ibigay mo na lahat kay Xiaowan. Kuya, desisyonan na yan. Wala ka talagang modo. Xiaowan. Sabi ni Rongrong, paborito mo raw ang isda. Yan, special na in-order ni Tito para sa'yo. Tikman mo na. Salamat po, Tito Lin. Nagkakilala na kayo kanina, pero gusto ko lang magpakilala ng formal. Lin Yu. Ito si Yunwan, ang anak ng asawa mo. Kumusta, Xiaowan? Siya si Lin Yu. Kapatid ko. Kapatid mo. Ang bata pa niya. Sa edad ninyong iyan.
Ipinanganak siya noong malapit ng mag-50 ang mga magulang namin. Kaya huli siyang dumating. 28 taon ang agwat naming magkapatid. Rebe, ang laki ng agwat. Akala ng iba. Mag-ama kayo. Eh di, Tito Lin. Parang inalagaan mo siyang parang tunay na anak. Sobrang hirap siguro noon, di ba? Anong pinagsasasabi mo? Xiaowan, huwag kang magsalita ng ganyan. Linyu, pasensya ka na. Ganyan lang talaga si Xiaowan. Minsan, walang preno ang bibig niya. Sana hindi ka magalit. Okay lang, okay lang. Ganyan talaga akala ng lahat, okay lang talaga. Simula ngayon, pamilya na tayo. Cheers! Siya pala yun? Ang itinakdang kariban ni Linyu. Jiang Cheng. Sorry, mauna ka na. Sorry, ako nang pupulot niyan. Na pala, Yunwan, ikaw ang pinakamagaling sa law department natin. Gusto sana kitang imbitahan sumali sa aming Ranks in Law Society. Ranks in Law Society. Pasensya na, Jiang Cheng. Wala nang oras ang Qiaowan ko ngayon. Pa sumali sa kung ano-anong mga walang kwentang organisasyon. Di ba, Qiaowan? Linyu, gusto ko talaga sanang sumali doon. Anong sasali-sali? Itong si Jiang Cheng, porket may kaya ang pamilya. Nagtatayo ng kung anong klaseng organisasyon. Nagmamagaling lang yun. Xiaowan, huwag mo nang pansinin yun. Layuan mo ng layuan, naiintindihan mo? Sa nakaraan kong buhay, kahit sa talino. O galing, hindi siya tatalo kay Linyu. Laging mas nakakalamang sa kanya. Kaya ganoon na lang ang inis niya rito. At dahil din doon, sa buong college life ko. Hindi kami nagkaroon ng kahit anong interaksyon. Salamat. Ngayon ko lang talaga nalaman. Ang thoughtful niya pala. Mana ka talaga sa nanay mo. Pag may nakitang lalaki, hindi na mapakali. Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit. O, anong magagawa mo kung ulitin ko? Hindi ba tiningnan lang ng nanay mo si kuya na parang inosente? Kaya ginawa niya ang lahat para maakis si kuya? Anak ka niya, kanina patitingin mo sa lalaki, diretso ang mata. Sinasabi ko sa'yo, Yunwan, sa pamilya nyo. Ganun ba talaga kayo kagutom sa lalaki? Naglakas loob kang sampalin ako, ikaw. Sige, sampalin mo ko. Kakapasok lang ng pamangkin mo sa bahay, sinampal mo na. Sa tingin mo maganda yan pakinggan sa labas? Magpasalamat ka hindi ako nananakit ng babae. Kung hindi, hindi kita tatantanan. Magpasalamat ka rin at maganda ang mood ko ngayon. Kung hindi, mas malala pa sa nangyari ngayon ang sasapitin mo. Sinasabi ko, Yunwan, ngayon lang naman tayo nagkakilala. Ah? Ba't parang ang laki na agad ng galit mo sa akin? Para sa'yo ngayon lang. Pero para sa akin, naranasan ko na ang isang buhay na puno ng bangungot. Segj, o siya. Mali yung sinabi ko kanina tungkol sa'yo. Paano kung maging maayos na lang tayo mula ngayon? Iyan ang gusto ko. Pero may kondisyon ako. Mula ngayon, huwag kang makikipag-usap sa akin kahit kailan. Sinasabi ko, Yunwan, may problema ka ba sa utak? Isa lang ang bubong natin. Paanong imposibleng hindi tayo mag-usap? Hindi ako pumapayag. Sige, ganito na lang. Maliit lang ang pasensya ko. Ngayong kinanti mo ko. Gagawin ko ang lahat para guluhin ka. Babae ako at mas bata sa'yo. Tingnan natin kung si Tito Lin paniniwalaan ka o ako. May sayad ka talaga. Xiaowan, Linyu, anong ginagawa niyo riyan? Tara na, uwi na muna tayo. Ma, okay lang. Nadapa lang po si Tito. Tinitingnan ko lang kung may sugat siya sa mukha. Nadapa? Linyu, bakit ang careless mo naman? Tingnan ko nga yung mukha mo. Ayos lang. Tara na, uwi na tayo. Tama yan. Magalit ka sa Kin, kailangan mong kamuhian ako. Para hindi ka na ma-in love sa Kin.
Xiao Wan, naasikaso na ang transfer mo. Ito ang isa sa mga pinakamagagandang universidad sa bansa. Kaya ikaw, mag-aral kang mabuti. Don't worry, nandyan din si Linyu sa law. Siya ang mag-alaga kay Xiaowan. Sisiguraduhin kung hindi siya mapapahama. Walang problema sa paninigurong hindi siya mabubuli. Pero sa pag-aaral niya, hindi ko masisiguro yan. Alam mo naman, yung mga nakakapasok sa NU, puro mga henyo. Galing siya sa probinsya. Baka mahirapan siyang sumabay. Anong problema sa probinsya? Sabi ng hipag mo, napakatalino naman ni Xiaowan. Sakto lang naman, ang anak namin na si Xiao Wan. Hindi naman sinuha ko ang sarili ko. Una sa lahat, hindi ko minamaliit ang mga taga-probinsya, pero ang quality ng edukasyon doon ay napakalayo sa NU. May mga taong akala nila sila lang ang magaling. Pero pagdating nila doon, ma-realize nila na ang mga katulad nilang henyo ay napakarami pala. Ano nga yung kasabihan? May mas magaling pa sa'yo. Laging may mas hihigit sa'yo. Lin Yu, ikaw ha, sinabihan kitang alagaan si Xiaowan. Puro ka naman dada. Tito Lin, wag na po kayong magalit. Tama po si Tito. Galing probinsya lang ako, hindi talaga ako papantay kay Tito. Sana po, gabayan niyo ako, Tito. Tito, hindi ba sinabi ko na huwag mo akong kausapin kapag walang importante? Nagpapaalala lang po ako. Kahit magkasama tayo sa school, ayoko. Na malaman ng iba ang relasyon natin. Kaya sa loob ng eskwelahan, para tayong estranghero na hindi magkakilala. CJ, kasunduan yan. Simula ngayon, hindi tayo magkakilala. Hoy, ikaw, Noong nakaraan, pinabayaan ko ang pag-aaral ko dahil sa pag-ibig. Naging may bahay lang ako, samantalang siya naging attorney. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko ang nasimulan ko. Sisimulan ko rin ang panibagong buhay. tumahimik nga kayo, mga estudyante. Ipinapakilala ko ang bago ninyong kaklase. Sa pagkikita ko muli sa kanya, lalo pa rin siyang nakakainis kaysa dati. Siya si Yunwan. Akalipat lang galing Haicheng University. Yunwan, magpakilala ka naman. Kumusta sa lahat? Ako si Yunwan. Sana po ay gabayan ninyo ako. Maligayang pagdating, bagong kaklase. Siya yun. Ang ganda-ganda niya, sobrang pretty. Yunwan, magandang pangalan. Parang tula. Isang ganitong kagandahan, sa klase pa natin, mukhang ang trono ni Zhao, yan lang bilang campus belt. Hindi na sigurado ang posisyon. Haicheng University, parang nasa bundok ata yun. Kaya naman mukha siyang probinsyana. Eyu, okay ka lang. Wala. Ama ka. Galing nga sa liblib, mukha talagang promdi. Akala mo ba porket nasa syudad, sosyal na agad? Yunwan, humanap ka na ng upuan. Grebe, bago pa lang dito. Gusto agad maging seatmate ng henyo na si Jiang Cheng. Iba talaga. Si Jiang Cheng talaga ang target mo, no? Siyempre, sino pa namang hindi? Ang gwapo kaya ni Jiang Cheng. At napakatalino pa. Ang kompetisyon ay nasa kalikasan ng lalaki. Wala kang panama kay Jiang Cheng. Habang mas lumalapit ako sa kanya, lalo kang maiiwan. Dito na lang tayo magtapos. Segish, dito na lang tayo. Tapos na ang klase. Yunwan. Nakita na ba tayo dati? Parang pamilyar ang mukha mo. Yung sa restaurant na ubusan ng tissue. Ikaw yung nag-abot sa akin. Kaya pala. Sabi ko na hindi ako nagkakamali. Kumusta, Yunwan? Ako. Si Jiang Cheng. Kumusta, Jiang Cheng? Ako si Yunwan. Ayu, tara na, kain tayo. Wala akong gana. Ikaw na lang. Anong problema? May masakit ba sa'yo? Yunwan, ako si Fang Yuan, class president natin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Pangyuan ang best friend ko noong nakaraan kong buhay.
Ang pinakamabait na tao sa akin. Hi, Class President. Tara, sabay na tayong kumain. Sama ka, Jiang Cheng. CJ, Bago lang dito pero napakapal na mukha, napaka-friendly agad. Itong si Yunwan. Ay, si Yunwan pala ito. At si Zhao Yanran din. Bakit sumagi sa isip ko ang eksenang to? Nandiyan na ang mga grado. Hayan na ang resulta. Tingnan nyo na lang. Xiaopang, kita mo? Silang tatlo na naman ang top. Itong si Bro Jiang at Class President. Laging consistent, di ba? Ang galing din talaga ni Lin Yu. Aminin mo, nakakasabayan niya ang dalawang matatalino. Ayu, siguradong nagkulang ka lang sa pag-aaral ngayon. Kung hindi, ikaw talaga ang dapat number 1. Hindi naman ganoon kahirap ang exam. Konti na lang, mahahabol ko na si Jiang Cheng. Ang galing mo na, ha? Galing ka sa probinsya. Ewan ko lang kung anong score mo. Sa susunod na exam, huwag kang magtago at umiyak, ha? Kung may hindi ka alam, tanungin mo ako. Hindi kita papatulan. Hindi na kailangan. Yunwan, sa mga nakaraang araw, halata namang matibay ang pundasyon mo. Huwag kang mag-alala, kakayanin mo yan. Salamat, Jiang. Pagbubutihan ko. Ayu, sandali. Nakain ba ng bala si Lin ngayon? Bakit napakainit ng ulo? Pero Xiaowan, yung kausap mo kanina si Jiang Cheng, parang sumulyap siya sa direksyon natin. Normal lang naman ang mga musta ng grades bilang magkaklase. Tara na, maghanda na tayo para sa susunod na subject. Linyo, lahat ng ipinagmamalaki mo, aangkinin ko. Hindi mo deserve ang mga yan. At tungkol kay Jiang Cheng, titiyakin kong siya ang magiging tinik sa puso mo. Maghintay ka lang, darating din ang karma mo. Yunwan, pasensya na, makikiraan lang. Ano iyon? Ang susi sa problemang ito ay ang pag-unawa sa pangunahing konsepto ng pinalawak na aplikasyon nito. Subukan mo sa ibang anggulo. Nga pala, nakaligtaan ko ang nakatagong kondisyon. Salamat, Jiang. Mabilis kang pumikap. Tulungan na lang tayo sa isa't isa. Xiaowan, nahanap ko na yung reference book. Ha, Jiang Cheng, nandito ka rin pala. Nagkataon lang na may tinatalakay kaming isang problema. Sige, mauna na ako sa inyo. Bakit ang seryosong yan? Si Jiang Cheng, nagkukusang magturo. Di ba suplado siya lagi? Baka nagkataon lang na nakita niya akong nahihirapan. Grabe, ang bait pala ni Jiang nakaklase. Nga, pero Xiaowan. Bago ka pa lang, natanggap ka na agad ng scholar na yan? Ang galing mo. Kailangan kong mag-ingat ng husto. Kailangan kong gamitin ang connection na to para asarin si Lin Yu. Pero hindi pwedeng magkaroon ng mali siya ang iba. Lalo na, hindi pwedeng madamay si Jiang Cheng. Sa gulo namin ni Lin Yu. Saich, huling grupo, Yunwan. Ikaw, kasama kanila Lin Yu at Zhao Yanran. Ang malas, bakit siya ang kagrupo ko? Sana yung iba, wag maging pabigat. Huwag kang mag-alala, mataas ang standard ko sa diskusyon. Oo, simulan na natin. Sa tingin ko, tama yung punto ng professor kanina. Ang susi sa kasong ito ay ang legalidad ng proseso ng pagkuha ng ebidensya. Hindi mo nakita ang depekto, diretso ka agad sa konklusyon. Yan ang hindi tatayo sa korte. Ang ibig sabihin ni Ayu, nag-isip kayo mula sa resulta pabalik. Ang batas, tungkol sa proseso at ebidensya, yan. Pag inuna ang resulta, madaling mahulog sa haka-haka. Dapat mahigpit tayong sumunod sa katotohanan ng kaso at sa analytical framework. Linyo, wala ka talagang alam sa batas. Ang hirap intindihin nito. Anong nangyayari? Ayu, okay ka lang. Wala. Wala to Sech, tuloy natin. Yunwan. Ikaw, May biglang lakad si Tito.
Nagkita na ba tayo dati? Tito, sinusubukan mo ba akong bulahin? Gamit yung gasgas na style na iyan para maakit ang pamangkin mo. Jayang Sheng kaklase. May gusto pa sana akong itanong tungkol sa kaninang problema. Pwede ba ngayon? Tara, sa library natin pag-usapan. Xiaowan, okay ka lang ba? Ay, Yunwan, pasensya na. Ang dulas kasi ng sahig, di ako nakatayo ng maayos. Bakit ko siya pakikialaman? Buti nga sa kanya. Wag na, sinadya niya yon. Kapag pumatol ka, mas magmumukha lang tayong eskandalo. Okay lang yang paa. Pahinga lang ng 2 araw. Sinadya talaga yun ni Zhao Yanran. Ready, sobrang sama. Alam ko. Isusulat ko muna to sa listahan ng mga utang. Balita ko nasaktan ka raw. Jiang, kaklase, paano mo nalamang nasaktan si Xiaowan? May nagsabi lang sa klase. Magpahinga kang mabuti. Xiaowan, may kakaiba na talaga. Yang si Jiang Cheng, hindi yan nakikialam sa iba. At tingnan mo, hinihingal pa siya. Siguradong nagmamadali siyang pumunta. Yuan, huwag mag-isip. Normal lang mag-alala. Baka dumaan lang talaga. Jiang Sheng, silin niyo lang ang target ko. Hindi ko na pwedeng idamay pa ang ibang tao rito. Kailangan kong dumistansya. Ayokong maging pabigat sa kanya. Xiaowan, huwag masyadong magpakahirap. Magpahinga ka rin. Ma, di ako pagod. Ang dami ko pa kasing kailangang habulin na aralin. Kailangan kong bumawi agad. Ang sipag talaga ng anak ko. Pero alagaan mo rin ang katawan mo. Amusta ka na sa pamilya, Lin? Yung batang yon na si Linyu. Hindi ka na niya ginugulo, di ba? Ma, hindi. Huwag kang mag-alala. Okay na okay ako ngayon. Alam ko na ang gusto ko. Wala na akong hahayaang manggulo pa sa isip ko. Ibinigay sa akin ni Mama ang buo at walang kasubaling pagmamahal at suporta. Hindi ko na siya pababayaan. Mabuti naman. Sige, matulog ka na. Ito ba yung libro? Salamat, Jayang. Naghahanap ka rin ba ng references? Bihira ang kaso na to. Pag-aaralan ko ang hatol na ito. Yung hatol na to. Kumpleto sa 3rd floor. Talaga? Salamat, Jayang. Napakadetalyado at wala talaga siyang halong ibang motibo. Ibang-iba talaga siya kay Linyu. Yunwan, baguhan pa lang. Sige, ngayon, ay daw lang yung mas maglaban. Ipaamdam mo sa amin ang galing mo. Linyu, hindi mo naman talaga iniisip na magaling ka, di ba? Panoorin mo kung paano ko tanggalin ang korona sa ulo mo. Binibigyang diin ang sentido komun. Pero ang pangunahing prinsipyo ng batas ay hustisya at ebidensya. Ang pagpapadala mo ba sa emosyon ay nakakaapekto na. Sa husga mo sa pinakapangunahing batayan ng kaso. Ang hirap namang husgahan ng kasong ito, Linyu. Kung sana lang pwedeng puso ang pairalin. Yunwan, kailangan mo ba talagang maging ganyan ka-agresibo? Zhao Hao, mukhang napikon na si Linyu diyan, di ba? Pareho tayo ng iniisip. Sa tingin ko, may punto si Yunwan. Ang debate ay parang gyera. Ang paglaban para sa katotohanan ay respeto sa kalaban.
Mukhang kailangan pang i-adjust ng kabilang panig ang kanilang mindset. Yunwan, kitang-kita naman ng lahat ang galing mo. Dahil mukhang wala sa kondisyon si Linyu. Dito na lang muna natin tapusin ang aktibidad ngayong araw. Bakit siya palagi ang pumapasok sa isip ko? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga alaalang iyon? Jiaowan, ang galing mo kanina sa debate. Astig, ulala si Linyu sa mga rebutals mo. Normal na debate lang yon. Pero, parang may kakaiba sa mga tingin sa'yo ni Linyu lately. Hindi na simpleng inis lang. Parang iba na. Ano pa bang kakaiba doon? Naiinis lang yun kasi naungusan ko siya. Wala yon. Nga, sa bagay. Basta lumayo ka na lang sa kanya. Nga pala, yung Legal Ed Center sa susunod na linggo. Naghahanap sila ng volunteers sa activity room. Magre-register ka ba? Naman, magandang pagkakataon to para magka-experience. Ayos. Sali rin ako. Balita ko, pupunta rin daw doon si Jiang Cheng. Sulit yan. Sunod lang tayo kay MR Genius. Salamat. Itong bagong estudyanteng si Yunwan. Magaling siya. Kalmado pero may puso. Kahanga-hanga talaga siya. Salamat. Ganito lagi siya, tahimik na inaayos ang lahat pero hindi nagyayabang. Xiaowan, saglit lang, magkrelang ako. Magaling ka ngayon. Salamat. Ikaw din. Yung sa alin mo ni Case, maganda yung anggulo mo. Kasi ang dami mong nabasang kaso, crucial yung mga tips mo. Bakit sila magkasama? At bakit nakakasilaw yung tawa nila? Linyo, habang mas apektado ka. Lalo namang epektibo yung paraan ko. Nagpapasikat lang. Xiaowan, Jiang Cheng, tara na. Yunwan, yung binanggit ni Professor. Yung annotated na original code, isa lang sa library. Nasa akin. Gagamitin mo? Salamat, okay na ko sa photocopy. Bahala ka. Nagmagandang loob na nga, ako pa yung masama. Ang weird, bumaliktad yata ang mundo. Mukhang nagkukusa si Linyu na magpahiram sa'yo ng gamit. Malay ko kung anong pakanan yan. Kapag sobrang bait, may tinatago. Linyo, nagsisimula ka na bang? Ma-attract sa'yo naman na to na hindi ka na pinapansin. Pero malayo pa to sa sapat. Ito, Salamat. Paulit-ulit na lang akong naabala sa'yo. wala yun. Medyo challenging yung topic mo. Alam mo kung anong topic ko. Narinig ko kayong nag-usap ni Fang Yuan tungkol dyan minsan. Nga pala, si Professor Wang may maagang artikulo tungkol dyan. Hindi man galing sa top-tier journal, kakaiba pa rin yung punto. Sana makatulong sa'yo. Sobrang salamat. Importante itong info na to. Walang anuman. Parang lagi siyang nandyan. Para tumulong sa tamang panahon. Itong pakiramdam na may sumusuporta sa'yo ng tahimik. Ang tagal na rin simula noong huli kong naramdaman to. Xiaowan, balita ko ang galing ng grades mo sa mock thesis. Magaling, magaling. Mas magaling ka pa sa tito mo. Laolin, may kanya-kanyang galing ang mga bata. Yunwan, yung punto ng thesis mo, hindi ba yan hango sa ideya ni Jiang Cheng? Parang noong isang taon, nakita ko siyang nag-research sa kaparehong direksyon. Dito, yung thesis ko mula sa paksa, balangkas hanggang sa ebidensya. Ay gawa ko lahat ng mag-isa. Malinaw ang listahan ng mga sanggunian. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo para i-double check? Tungkol naman sa research interest ng kaklase kong si Jiang Cheng. Wala akong alam at wala rin akong interes na malaman. Kung nagdududa ka sa kakayahan ko sa akademya, pwede mo namang i-verify sa professor. Linyu, anong sinasabi mo diyan? Magsorry ka agad kay Xiaowan. Nagtatanong lang naman ako ng maayos. Ma, Tito Lin, tapos na po akong kumain.
Mauna na po ako sa school. Xiao Wan. Linyo, anong karapatan mong sabihing hindi ko kaya? Papatunayan ko talaga sa'yo. Bakit yung mga bagay na to? Ni minsan hindi ko naman nanasan? Pero bakit pa ang sobrang totoo? Nakakapikon. Walang magandang lumalabas sa bibig ni Linyo. Halatang inggit lang siya sa'yo. Huwag kang ma-stress sa ganyang klase ng tao. Ang resulta ang magsasalita. Pero sa totoo lang, Xiao Wan, sa tingin ko, iba talaga ang trato. Ni Jiang Cheng sa'yo. Normal na usapan lang to ng magka-eskwela. Talaga? Sige, okay lang. Nga pala, yung moot court competition sa susunod na linggo. Nag-register ka na ba? Balita ko malaki raw yung cash prize. Registered na. Kailangan ko palaging ipaalala sa sarili ko na nabuhay akong muli hindi para magsimula ng bagong pag-ibig, kundi para singilin ang mga lumang utang. Ang galing, Xiao Wan. Xiao Wan, Jiang Cheng. Ang galing nyo kanina, grabe. Nagbanggaan ang mga higante. Ang bilis ng presence of mind mo. Napaka-epektibo ng biglaang paggamit mo ng chain of evidence. Ikaw rin, hindi ka man lang mabutasan ng depensa mo. Ay naku, mukhang sigurado na ang panalo ng team natin ngayon. Tama. Best Debater Award sa inyo yan. Yunwan. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Bakit ba galit na galit ka sa akin? From day one, galit ka na sa akin. Aminin ko, noong una hindi maganda ang trato ko sa'yo. Pero pagkatapos noon, naisipan ko pang ayusin ang relasyon natin. Ayusin ang relasyon. Tulad nung ginawa mo sa almusal kanina. Linyo, huwag kang plastic. Mas mabuting lumayo tayo. Dahil ba yan kay Jiang Cheng, nilalapitan mo siya para lang asarin ako. Linyo, masyado mo naman atang pinapalaki ang tingin mo sa sarili mo. Si Jiang Cheng ay isang matalino at may prinsipyong kaklase. Karapat dapat siyang igalang. At kung makikipagkaibigan man ako sa kanya. Dahil magka-eskwela at magka-teammate kami. Wala itong kinalaman sa'yo. Mabuti, napakabuti. Yunwan, tandaan mo ang sinabi mo. Linyo, sa sandaling pinag-aalala mo ang reaksyon ko. Sa sandaling nairita ka dahil may iba akong lalaking nakakausap. Ibig sabihin, napasok mo na ang unang patibong ko para sa'yo. Inaanunsyo ko, ang mock court, ang panalo ay ang positive side. At ang best debater ay si Yunwan. 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 Ang galing. Yunwan, ikaw na talaga ang pinakamagaling. Yunwan, napakahusay. Linyo, tignan mo, nagawa ko. Ang galing. Ara na. Dapat ba talagang sa akin siya napunta? Xiao Wan, napakahusay mo. Best debater talaga. Trabaho po ito ng lahat. Congratulations, deserve na deserve mo yan. Salamat, magaling ka rin. Yunwan. Pinapatawag ka ng tatay mo sa bahay mamaya. May sasabihin daw siya. Ano na naman bang problema niyan? Huwag mo na pansinin. Tara na. Sage. Sa mga susunod na araw, may mga kaibigan at business partners na dadating. Rongrong at Xiaowan. Kapag wala ako sa bahay, kayo muna ang bahalang mag-asikaso sa kanila. Huwag kang mag-alala, Laolin maliit na bagay yan, walang problema. Manahimik ka rin diyan. Huwag kang nakamukmok diyan. Narinig mo ba? Ma, ako na dyan.
Gutom ka na? Malapit nang maluto to. Totoo ba ang mga eksenang to? O guni-guni ko lang? Kung totoo, bakit isang konkretong detalye? Wala akong maalala? Ano ba talaga ang nangyari sa ating dalawa? Habang pinapanood kong unti-unting naapektuhan si Linyu, dapat masaya ako. Pero bakit? Sa tuwing nakikita ko ang nag-aalalang tingin ni Mama, at ang purong paghanga sa mga mata ni Jiangsheng, nakakaramdam ako ng pagkalito. Ang landas na to, dapat ko ba talagang tahakin hanggang dulo? Hindi. Bawal manghina. Ang aksidente sa nakaraan kong buhay. Ang anak na hindi ko naisilang. Ang luha ni Mama. At ang sakit na idinulot sa akin ni Linyu at sa Oyanran. Kailangan kong siguraduhin. Mabayaran nila ito ng 100 beses. Professor Wang. Yunwan, sa nakaraang mood court, kahanga-hanga ang pinakita mo. Ang departamento ay may direktang pagkakataon na sumali sa pag-ayos at pag-aral ng mga case file ng Intermediate People's Court. Limitado lang ang slot at balak kitang irekomenda. Totoo ba? Maraming salamat, Professor Wang. Bunga yan ng sarili mong pagsisikap. Pagbutihin mo, ito ay isang napakahusay at napakahalagang karanasan. Sige, siguradong hindi ko po ito sasayangin. Sobrang galing talaga ni Yunwan. Ang bilis niya pero nakakuha agad ng ganun. Balita ko, matindi daw ang competition. Baka naman may ibang paraan siyang ginamit para makuha yun. Sa Oyanran, kaklase. Kung may duda ka sa kwalifikasyon ko, pwede mo itong ireklamo sa departamento. O kaya kay Professor Wang gamit ang tunay mong pangalan. Kung wala kang ebidensya, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang paninirang puri ay labag sa batas. May alitan ba silang dalawa? Kailangan kong alamin kung ano ba talagang nangyayari. May problema ka ba? Medyo malabo ang parting ito ng procedure. Tignan ko. Interesante ang punto mo. Naalala ko lang, may naunang ruling ang Korte Suprema. May kaugnayan ito sa sinasabi mo. Sa tingin ko, susuportahan nito ang argumento mo. Buti naman. Salamat, Jiangsheng. Malaking tulong na naman ito para sa akin. Walang anuman. Masaya akong makatulong sa'yo. May malaking halaga ang internship mo. Kung wala lang sana ang mga sama ng loob mula sa nakaraan. Ang sarap isipin na ganito lang kasimple. Ang sarap sana. Hindi Yunwan. Gising. Yunwan, Anong problema, Jiangsheng? may sasabihin sana ako. Bilib ako sa'yo. Magaling ka. Salamat, Jiangsheng. At ngayon, inaanyayahan natin si Yunwan. Paibahagi sa atin ang diskarte ng prosekusyon. Bakit ba palagi ko siyang napapansin? Ang sakit sa pakiramdam na makitang nagniningning siya ng ganyan. Bakit kaya? Oh, heto. Masarap ba? Tito, paano ko ba intindihin tong legal provision na to? Professor Wang, may tanong po ako. Yung sinabi ni Yunwan sa closing statement niya, yung psychological theory na binanggit niya, parang hindi naman ganoon kalakas ang koneksyon sa core evidence ng kaso. Hindi ba ito sinasadyang emosyonal na pananakot para maimpluwensyahan ang objectivity ng hukom? Di ba?
Labag ito sa pagiging metikuloso ng isang abogado. Anong pinagsasabi ng Zhao Yanran na yan? Hindi ko rin maintindihan, pero paang nanggugulo siya, no? Zhao Yanran, ano bang alam mo? Sobra siyang maghanda sa lahat ng oras, at ginamit niya yung theory na yun. Dahil ito ang perpektong nagpapaliwanag sa intrinsic motivation ng akusado. Saan doon ang hindi metikuloso? Bakit nag-away yang dalawang yan? Ano bang sinasabi ko? Bakit parang alam na alam ko? Ang mga preparasyon ni Yunwan? Bakit ba ako pumapalag agad para ipagtanggol siya? Paano niya nalaman? Ginugol ko ang nakaraming oras sa list na to. Nagbasa ako ng sandamakmak na libro at papel para lang mapatunayan to. Naisip din kaya niya yon? Mukhang masyadong emosyonal ang ating kaibigang si Linyo. Para sa tanong na ito, mas mabuting hingin natin ang opinyon ng isang eksperto, ang ating exchange student, si Yunwan. Oh, Yemie. Yunwan, mag-usap tayo. Kailangan natin mag-usap. ano pang dapat pag-usapan? Tumabi ka. Walang dapat pag-usapan? Kung ganoon, paano mo ipaliliwanag ang sinabi ko kanina? Paano ko nalaman kung bakit mo gusto ang bagay na to? Bakit ba puro tungkol sa'yo ang biglang pumapasok? Sa isip ko, Linyo, masyado ka na bang pressure sa pag-aaral? Kaya naghahalusinate ka na? O sadyang bago mo lang itong estilo para mapansin kita? Pasensya na, pero hindi ako interesado sa mga pa-immature mong drama. hindi ito guni-guni. Ang mga damdaming yon. Totoo ang mga yon. Tayo ba, noon? Naging tayo? Linyo, nababaliw ka na ba? Pamangkin kita. Ang kapal ng mukha mo para sabihin yan, ganyan ka ka-ridiculous. Huling babala, lumayo ka sa akin. Kung hindi, wala akong problema. Na malaman ni na daddy at mommy. Ang mga kahibangan mo ngayong gabi. Pamangkin? Hindi pwede. Dahil sa totoo lang, nararamdaman lang yan ng mga nagmamahalan. Ano ba talaga ang totoo? Eto na si Yunwan. Siya ngayon. Yunwan. Nag-imbestiga ako. Anong inimbestigahan mo? Lahat ng records na pwedeng makuha, sinaliksik ko. Simula nung lumipat ka rito, hanggang ngayon. Puro away lang ang namagitan sa atin. Halos walang maayos na usapan. Bakit? Bakit sa isip ko? Ang daming alaalang kakaiba? Sabay tayong kumain. Nagbasa at mayroon pang mas malalapit na eksena. Saan ba nanggagaling ang mga alaalang to? Parang may malaking sismis akong narinig. SAA, alis na, dali. Tara, alis na, bilis. Nababaliw na ba siya? Nakikita niya talaga ang nakaraan nilang dalawa? Linyo, sa tingin ko kailangan mo nang magpatingin sa psychiatrist. Ang delusyon ay sakit, kailangan gamutin yan. Tumabi ka. Hindi to delusion. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo sa akin na wala ka talagang, wala ka bang kahit kunting nararamdaman para sa akin? Ang mga alaalang yon, imbensyon ko lang lahat? Linyo, magtino ka nga. Ang mangharas ng babaeng kaklase ay malaking paglabag sa alituntunin ng eskwela. Dahil ba sa kanya? Dahil sa Jiangcheng na yan kaya? Kaya ayaw mong aminin ang nakaraan natin? Kaya napakalamig mo sa akin? Linyo, makinig kang mabuti. Una, ikaw at ako. Wala noon, wala ngayon, at lalong walang mangyayari sa hinaharap. Nahigit pa sa relasyon ng tito at pamangkin. Pangalawa, ang relasyon namin ni Jiangcheng ay puro at malinis na pagkakaibigan lang. Tigilan mo ang paggamit ng marumi mong pag-iisip para hatulan ang iba. Pangatlo, kapag ipinagpatuloy mo pa ang panggugulo at pagpapakalat ng chismis, agad akong magsusumbong sa school security at sa departamento natin. Salamat. Ayu, gising. Anong? Gayuma ba ang ginamit niya sa'yo? Hindi gayuma. Alaala. Ang mga damdaming ito, napakatotoo. Xiao Wan, okay ka lang ba? Nakakatako si Linyu ngayon. Ang mga sinabi niya. Yuan, puro kalokohan lang yun. Pero, ang detalye ng pagkakasabi niya,
At saka, Xiao Wan, may nalaman ako. Ewan ko kung dapat ko bang sabihin. Ano yun? Balita ko, mahigi 1 taon na ang nakalipas. Parang naaksidente si Lin Yu. Nahulog siya sa bike at nauntog ang ulo. Nagka-mild concussion pa nga siya at na-confine ng 2 araw. May kinalaman kaya yun? Kaya ba dahil nasaktan ang ulo niya? Kaya nagkataong naalala niya ang nakaraan nating buhay? Hindi pwede. Kailangan kong mas mag-ingat. Hindi ko kayang maalala niya ang lahat, lalo ang pandaraya. At ang naging wakas ko. Yuan tungkol dito. Huwag mo nang ikukwento sa iba. Tungkol kay Lin Yu. Lumayo na lang tayo sa kanya. Isa pa pala. Maraming salamat sa tulong ninyo ni Jiang Cheng ngayon. Sige, huwag kang mag-alala. Ampihan kita syempre. Pero, ang pogi ni Jiang Cheng kanina, di ba? Parang sobrang nag-alala siya sa'yo. Jiang Cheng, pasensya na. Nadadamay pa rin yata kita. Uminom ka ng mainit, gaginhawa ang pakiramdam mo. Ayos lang ako. Medyo pagod lang. Hindi mo naman kailangang magpakatatag palagi. Pasensya na, napahiya tuloy ako sa'yo. Huwag na huwag kang hingi ng tawad sa totoo mong nararamdaman. Huwag mong isipin yung sinabi ni Lin Yu, ang malinis na budhi, hindi natitinag. Alam ko, naiinis lang talaga ako at pagod na pagod na. Yunwan, ikaw na yata ang pinakamatatag. At pinakamalinaw na babaeng nakilala ko. Huwag mong hahayaang may pumigil sa'yo. Salamat. Jiang Cheng. Sa totoo lang. Kanina pa kita pinagmamasdan. Hindi dahil sa mga chismis. Kundi dahil sa tindi ng focus ng mga mata mo tuwing low class. At noong nasa mood court. Ang galing ng logic mo. At ngayon naman. Yung lakas at pagiging vulnerable mong pinagsama. Sobra kang kakaiba. Ano nang ibig niyang sabihin? Bakit hindi niya na-replyan ang messages ko? Sabihin mo sa akin, totoo ba yung mga alaalang yun? Niloloko mo lang ba ako? Classmate Lin Yu. Gabi na, kailangan nang magpahinga ni Yunwan. Umalis ka na ngayon din. Sa amin dalawa ang issue na to. Sino ka ba para makialam? Bilang kaibigan niya. At base sa ginagawa mo ngayon, harassment na yan. Kung hindi ka alis, wala akong problema na tumawag. Ng door manager at campus security. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam na pinoprotektahan. Jiang Cheng, ang kabutihan mo ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Pero natatakot talaga akong lumapit sa'yo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi kita mapapatawad. Kailanman. Hindi kita mapapatawad. Yunwan. Lin Yu, tama na. Kung mambubugbog ka ulit, wala akong problema na ipakulong ka. Sa security office ng magdamag para tumino. Yunwan. Ang daming dugo ang nakita ko. Nakahandusay ka. Bakit? Totoo ba ang mga alaalang ito? Ako ba? Ang gumawa sa'yo ng napakasamang bagay? Ewan ko kung anong pinagsasabi mo. Umalis ka na agad sa paningin ko. Hindi. Jiang Cheng, umalis na tayo. Sa gabing ito, salamat. Ayos lang. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Medyo parang ang labo lang ng lahat. Sa totoo lang, yung mga sinabi ninyo kanina. Huwag mong masyadong isipin. Karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Alam ko. Gabi na, umakyat ka na.
Ayu. Tara, puntahan natin yung bagong dessert shop. Ang sarap daw dun. Sage, Ayu, ikaw na talaga ang best. Tara na, bilisan natin. Xiaowan, nakita mo ba itsura ni Xiao Yanran kanina? Pati si Linyu, sira na ata ulo. Wala akong pakialam sa kanila. Ito yung summary ng mga kaugnay na kaso. Salamat, malaking tulong to. May pag-asa to ah. Ikaw na sikat na skolar ng Jiang University. Iba talaga ang trato sa'yo ni Xiaowan. Xiaowan, may napansin ako. Ha? Yung sikat na scholar ng Jiang University, parang iba ang trato sa'yo. Anong iba? Mabait din naman siya sa ibang kaklase. Sos, wag mo na kaming bulahin. Kilala yun bilang supladong hari. Bukod sa pag-aaral at practice, wala ngang kinakausap na babae yun. Pero tignan mo siya sa'yo, hinahanapan ka ng materials. Sinasamahan ka sa volunteer work, hinahatid sa dorm. Parehas lang ba yun? Yuan, huwag kang mag-imbento. Magkaibigan lang kami. Magkaibigan. Ero Xiaowan. Totoo lang. Si Jiang Sheng, kumpara sa pagiging isibatan ni Linyu, mas mabuti siya ng 1,000 beses. Bakit hindi mo pag-isipan? Magaling naman talaga si Jiang Sheng. Kaya nga, ayaw kong maging sagabal sa kanya. Magaling ka rin kaya. Kahit bago ka pa lang dito. Para sa aming lahat, bagay na bagay kayo. O, mahal kong class president, kulang ka lang ba sa pinapagawa? Ng advisor natin? Xiaowan, ang daya mo naman. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, di ba? Sa sobrang ganda. At talino mo. Yuan, ang focus ko ngayon ay sa pag-aaral ko lang. Wala akong panahong mag-isip ng kahit ano pa. Yunwan, ang dami mong nakuhang materials. Mas magaling ka pa kay Xiaopang. Anong pinagsasabi mo? Anong ibig niyang sabihin? Sa totoo lang, si Jiang Sheng ang malaking tulong dito. Pinasa ko lang ang credit sa kanya. Wow, Wala naman akong ginawang espesyal. Magaling lang talaga mag-isip ang classmate na si Yunwan. Kaya naging madali sa akin ang lahat. hau-hau. Parang kinikilig na ako sa kanila. Hoy! Wala na ba kayong magawa? Yunwan. Kulang ang basehan mo. May president case ang korte. Classmate Linyu. Ang ginagit mong kaso ay kakaiba sa kasong sinusuri natin ngayon. Hindi iyon pwedeng direktang gamitin. Sa susunod, huwag masyadong mapagmarunong, okay? Ayu. Ang galing-galing kaya ng university scholar na si Jiang Sheng. At ni Yunwan, ang sweet nilang dalawa, pati argumento sabay na hinanda. Huwag ka nang makialam pa. Tara na. Ayu. Bakit palagi mong inaaway si Yunwan? Si Jiang Sheng na lang ang laman ng isip niya ngayon. Wala kang pakialam sa mga desisyon ko. Bakit wala? Ako ang girlfriend mo ngayon. Hindi mo ba alam? Na pinagtatawanan na tayo ng lahat. Sinasabi nilang hindi ka pa rin makalimot kay Yunwan. Pinagtatawanan tayo ng lahat. Sabi nila, hindi ka pa rin makalimot kay Yunwan. Gabi na. Balik na tayo sa dorm. Xiaowan, tingnan mo to. Sali ka dapat sa kompetisyong to. Sa galing mo. Siguradong sisiw lang to sa'yo. Balita ko, mukhang mag-enroll din daw. Sina Linyu at Jiang Cheng. Sali ka na. Ikaw at si Bro Jiang, siguradong wawasakin nyo yang kompetisyon. Ayu, para sa'yo, itong essay contest na to. Siguradong parang Manilang, di ba? Di tulad ng iba diyan, galing sa probinsya. Malamang ni isang matinong reference, hirap na hirap hanapin. AME, sa legal research, hindi naman paramihan ng libro sa library ang besehan. Ang ingay-ingay ng isang palamuti lang naman. Ikaw.
Kailangan mo ng tulong. Na-stuck ako dito sa boilerplate clause. Paano mo nalaman? Hula lang. Ilang araw ko rin pinag-aralan tong parteng to. Medyo nakakalito nga. Heto. Baka sakaling makatulong magbukas ng isipan. Talagang henyo. Salamat. Xiao Yu, kanina ka pa parang wala sa sarili mo. Masyado ka bang na-pressure sa pag-aaral? Hindi. Ikaw ba at yung batang si Xiaowan? Wala. Mabuting bata si Yunwan, at mabuti rin ang nanay niya. Ngayon, isang pamilya na tayo. Kaya, ano nga ba talaga, yung mga alaalang yun? Xiao Yu, makinig ka sa Qin, ang nakalipas, hayaan mo nang lumipas. Nakikita kong maayos naman silang dalawa ni Jiangcheng. Masayang nagtutulungan sila. Di ba maganda yon? Pagod na ako. Matutulog na muna ako. Ay, pasensya na, Yunwan. Hindi kita napansin. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sayang naman. Kanina ka pa nagsusulat niyan, di ba? Gusto mo tulungan kita. Huwag na. Sakto rin naman, pakiramdam ko kanina pa medyo may kulang sa pagkakasulat ko. Kaya dapat nga kitang pasalamatan, binigyan mo ako ng pagkakataong ayusin to. Zhao Yanran. Napaka-boring itong munting pakulo mo. Imbes na mag-aksaya ng oras dito. Mag-aral ka na lang kaya. At saka, hindi lahat ng bagay ay basta-basta mo na lang makukuha o maaagaw. Mabuti na lang at wala masyadong tao rito sa printing shop ngayon. Ang desis ko. Mapapahamak ako, bukas na ang deadline. Sino kayang may kagagawa nito? Zhao Yanran. May ikinuwento si Fang Yuan sa akin. Tingnan mo nga ito. Ano to? Paano mo nalaman? May sehi sa labas ng printing shop na may magandang anggulo at saka. Kilala ko ang may-ari, pinakiusapan kong ipalabas ang sisi. Nakuha sa sisi, pagkaalis na pagkaalis mo. May pumasok na iba at nakipagtalo sa may-ari. Gusto niya makuha ang prints at files mo, pero bigo. Base sa timeline. Sapat na dapat ang ebidensyang yan. Salamat, Jiangcheng. Sobra. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Sige na, wag mo muna akong pasalamatan. Magmadali ka na lang uling magsulat. Kung kailangan mo ng anumang tulong na mag-recall ng details. O maghanap ng sources, sabihin mo lang sa akin agad. CJ, Sa essay competition na ito, karamihan sa inyo ay nagpasa on time. Mabuti yan. Sana lahat kayo ay makakuha ng magandang resulta. Yunwan, naging maayos ba ang pagpasa mo ng essay? Walang naging aberya. salamat sa iyo, naging maayos naman. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang gumagawa ng masama may kaakibat na kapahamakan. Zhao Yanran, yung mga dirty tricks mo, hindi yun katalinuhan. Yemi, Sobrang laking tulong mo sa akin ngayon. Huwag ka nang magpasalamat dahil magaling ka talaga. Kaya mo yang tapusin sa ganoong kaikling panahon. Ang naitulong ko lang naman ay napakaliit na bagay. Para sa'yo, maliit na bagay lang yun. Pero para sa akin, isa kang bayani sa oras ng kagipitan. Jiangcheng, bakit ang bait-bait mo sa akin? Kasi sa tingin ko, deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Seryoso ba siya?
Xiaowan, first prize. First prize din si Jiang Cheng. Ang galing. Sabi ko na sa iyo Slay. Congrats, Brother Jiang. Congrats din, Yunwan. Magaling din kayo. Kahit second prize lang, kontento na ako. Hindi ba second prize din si Linyu? Kung tutuusin, ang laki na rin ng improvement ko. Mas magaling ka naman dun. Ayu, tara na. Iba na talaga siya. Yunwan, wag kang mayabang. Sino bang niloko mo para makuha yung unang pwesto? Baka naman si Jiang Cheng lang gumawa niyan para sa'yo. Zhao Yanran, estudyante. Bantayan mo yung bibig mo. Yang kakayahan ni Yunwan. Kitang-kita ng lahat ng nandito, pati na ng hurado. Kung may ebidensya ka, magreklamo ka sa komite. Kung wala, paninira lang yan. Inggit ka lang kasi wala kang naating. Hala, kung sore loser ka, wag ka na lang sumali. Yemi. Ayu, bakit hindi mo ko tinulungan kanina? Hinayaan mo na lang na ganyanin nila ako. Zhao Yanran, hanggang kailan ka ba magwawala? Di ka pa ba nakukontento sa kahihiyan mo? Nakakahiya ako. Para kanino ba tong ginagawa ko? Kung hindi lang dahil sa'yo. Lagi mong iisip sa klase mo na yan. Iisa hindi ang galing. Tama na. Tumigil ka na. Kinakampihan mo pa rin siya. Sabi ng tigilan mo na, Koi. Ayu. Yunwan, kasalanan mo to lahat. Bakit ikaw na lang lagi ang bida sa paningin nila? Kung ganon, huwag mo akong sisihin sa susunod kong gagawin. Jiang Cheng, classmate. Sa totoo lang, matagal na kitang hinahangaan. Napakagaling at maturo mo kasi. Mas okay ka kaysa sa isip batang yang si Linyu. Alam kong malapit ka kay Yunwan. Pero ang mga tulad niyang galing probinsya, sobrang tuso nila. Hindi siya bagay sa'yo. Tayo ang mas bagay sa estado ng pamilya at... Zhao Yanran, classmate. Ah. Kung yan lang ang sadya mo sakin. Pasensya na pero alis na ako. At isa pa. Layuan mo si Yunwan simula ngayon. Oh. At na pala. Yung mga kalokohan mong ginagawa laban kay Yunwan. Alam ko lahat. Tigilan mo na yung mga plano mo. Mag-ingat ka sa ginagawa mo. Nakita ko yung dugo noon. At yung sinabi ni Yunwan tungkol sa bata. Ibig bang sabihin, nagdadalang tao noon si Yunwan sa anak ko? Ako ang pumatay sa kanya. Hindi. Impossible. Ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Pati ng anak namin. Hindi. Yunwan. Ayo'y mag-usap. Please. Wala na tayong dapat pag-usapan. Naalala ko na ang lahat. Kasalanan ko ito. Pinabayaan kita. Yunwan. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para bumawi sa'yo. Pwede ba? Linyu. Ano pang saysay ng mga sinasabi mo ngayon? Ang dating Yunwan ay patay na. Wala na akong kinalaman sa'yo. Ang pagbawi mo, hindi ko kailangan at ayoko rin. Hindi. Kailangan mo. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Ang galit, ibig sabihin, may pakialam ka pa. Mag-umpisa tayong muli. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong Linyu, makinig kang mabuti. Hindi na ako galit sa'yo. Ang nararamdaman ko para sa'yo, puro pagkawalang interes na lang. Pakiusap, wag mo nang guluhin ang buhay ko. Ang presensya mo, wala akong ibang maramdaman kundi ang pandidiri. Jiang Cheng. Pinuntahan na naman ni Linyu si Xiaowan ngayong araw. Ang sama ng itsura niya. Ay, Mukhang tuluyan na talagang naka-move on si Xiaowan. Tingnan mo, wala man lang epekto sa kanya. palagi naman siyang matatag. Ikaw, kailan ka ba kikilos? Hindi naman sa wala siyang gusto sa'yo, si Xiaowan. Professor Wang.
Zhao Yanran, estudyante. Nakatanggap kami ng formal na reklamo. Kalakip ang mga ebidensya na nag-aakusa na noong nakaraang inter-school thesis competition, sinadya mong agawin at sirain ang borador ng thesis ng ibang estudyante. Malubhang paglabag sa etika. Mayroon ka bang nais na paliwanag? Ay, ayon sa regulasyon, tatanggapin mo ang diskwalifikasyon sa kompetisyong ito at may malaking pagkakasala sa record mo. Sana'y pagnilayan mo ng mabuti ang iyong pagkakamali. Ara na. Linyu, kasalanan mo to lahat. Kung hindi dahil sa, palagi mong iniisip ang babaeng yun na si Yunwan. Gagawin ko ba yon sa kanya? Yan, may marka na ang record ko. Masaya ka na. Six na, tama na yan. Tama na. Akala mo ba napakagaling mo? Gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Break na tayo. Ano? Zhao Yanran. Sino ka para makipag-break sa akin? Sino ka ba talaga? Sa kadahilanang kahit si Yunwan tinapon ka. At nadamay pa ako sa pagkakasala dahil sa'yo. Ikaw ang ugat ng lahat ng problema. Ugat ng problema? Si Linyu yun. Sobrang pinagsisisihan niya raw at gusto niyang bumawi. Eh ano sa tingin mo? Hindi ko kailangan. Pero sa totoo lang, dapat magpasalamat ako sa kanya. Ara, Nagpapasalamat ako sa pagkakanulo niya kasi nakita ko ang totoo. Mas lalo ko tuloy nalaman kung anong klaseng buhay. At kung anong klaseng tao. Ang gusto ko ngayon, kung gayon. Nahanap mo na ba? hindi ko sasabihin sa'yo. Tanong niya sa akin, tinanong niya kung anong klaseng tao ang hinahanap ko. Sa tingin mo, pagpaparamdam na ba yung ginawa ko noon? Hindi siya umamin o tumanggi. Ibig bang sabihin nun? May pag-asa ba ako? Tingin, Salamat. walang anuman. Nga pala, may academic salon sa weekend para sa moot court. Si Professor Wang ang mag-host. Ang paksa ay yung direksyong interesado ka dati. Gusto mo sabay tayo, mami? Sige, sakto may mga tanong akong nais itanong. Sabay na tayo. Sasama ka rin ba? Siyempre naman. Mukha kasi ni Professor Wang, kailangan bigyan ng mukha. Kaya dahil kay Professor Wang ang punta mo? Siyempre hindi. Para saan? Hindi ko sasabihin sa'yo. Mga kaklase, sa administratibong kaso, may pagsasaalang-alang ang batas sa makatao. Ay mahalagang manifestasyon ng prinsipyong tao ang sentro ng administrasyon. Ito ay pangangailangan upang mapabuti ang kahusayan ng administrasyon. At higit sa lahat, palakasin ang kredibilidad ng administrasyon. Ito ang susi sa pagpapabuti ng batas panlipunan. Sa mga kasong administratibo, dapat isaalang-alang ng batas ang makataong konsiderasyon. Yan si Yunwan, bagong salta, pero paborito agad ng mga profesor. Mukhang sikat din daw siya sa mga organisasyon. Parang florera lang naman ang dating. Parang florera lang. Kayong dalawa. May honors ba kayo sa school? Wala kang pakialam. Tungkol naman kay Yunwan, wala kang pakialam. Buti na lang nandyan ka, Jiang Sheng. Salamat sa klase, mga bata. Class dismiss. Jiang Sheng. Salamat doon sa kanina. Wala yon. Higit pa doon, ang dami mo talagang naitulong sa akin. Sa totoo lang, napaka-orihinal ng mga ideya mo sa pag-aaral. Hindi ko naman tinutulungan talaga. Jiang Sheng. Palagi akong may natututunan kapag tayo ang magkausap tungkol sa lessons. Para kang ilaw ko.
Sana nga, ako ang magsisilbing liwanag sa iyong daraanan. Xiaowan, tulala ka dyan. Anong iniisip mo? Tungkol ba yan sa isang Jiang na matalino? Yuan, tumigil ka nga. Hindi ako nagbibiro. Nabalitaan kong ipinagtanggol ka ni Jiang. Greb, ang astig lang, di ba? Tumutulong lang siya sa nangangailangan. Sos, hindi kaya. Nakikita mo ba siyang ganyan kumilos sa ibang babae? Sa'yo lang siya ganyan ka-attentive. Xiaowan, seryoso. Si Jiang Cheng, guwapo. Matalino, may magandang asal, at pinoprotektahan ka pa. Kung hindi mo agawin yan, baka maunahan ka. Huwag kang iyak pag nangyari yun. Pero karapat-dapat ba ako? Nabitawan ang anino ng nakaraan. At tanggapin ang bagong pag-ibig. Xiaowan, kalimutan mo na ang nakaraan. Tulad ni Lin Yu na pogi. Hindi worth it na isakripisyo mo ang sarili mong kaligayahan para sa kanya. Magkaibang magkaiba, sina Jiang Cheng at yung isa. Magtiwala ka sa nararamdaman mo. Esan, Bumawi. Ni hindi na ako, karapat-dapat na lumapit man lang sa kanya. Yunwan, paano ko ba mababayaran ang mga kasalanan ko? Ang saya-saya mo yata nitong mga nakaraang araw ah. May pag-usad na ba kayo ni Jiang Cheng? wala, tigilan mo nga ako. Sige, na. Pero bakit wala si Jiang Cheng ngayon? Pumunta siya sa activity center para tumulong. Oy, pati kung saan siya pumupunta alam na alam mo na. Sasabihin mo pang wala. Aminin mo na sa akin. Totoo, ang nararamdaman ko lang kasi kapag magkasama kaming nag-aaral. Ang gaan at panatag ng loob ko. Ayan, yan na yon. Kapag gusto mo ang isang tao, hindi ba't kapag magkasama kayo, masaya ka lang talaga? Xiaowan, nararapat lang na maranasan mo, yang kaligayahang yan. Ang paghingi niya ng tawad. Ang pagdurusa niya. Nararapat lang niyang danasin lahat yon. Wala na siyang kinalaman sa buhay ko. Yuan, tara na. Kain tayo. Si. Mamaya sa kantin, may sweet and sour pork ribs na paborito mo. Talaga? Bilis, umalis na tayo. Bakit parang iba ang pakiramdam ko sa paligid ngayon? Tama na yan, tama na. Simulan na natin ang dapat pag-usapan. Sa tingin ko, pwedeng ganitong anggulo ang gamitin natin. Kahit delikado, pero kung magtagumpay tayo, magiging maganda ang resulta. Pero masyadong risky ang anggulo mong yan. Kulang kasi ang ebidensya para panindigan yan. At madali itong mabutasan ng kalaban. Sa tingin ko, posible ang plano ni Yunwan. Nag-research ako ng mga related cases. May similar case 3 taon na ang nakakaraan. Gumamit ang depensa ng parehong diskarte. At nanalo sila sa huli. Yung mga crucial materials. Kaya nating ihanda ng maaga. Yung case study natin ni Linyu, may malaking halaga ito bilang reference. Sa tingin ko, pwedeng i-combine natin tong case na to, tapos ididetalye pa natin yung naging solusyon ni Yunwan. Okay. Yunwan. Ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kanina, sinuportahan ko yung punto mo. At wala akong ibang ibig sabihin doon. Sa tingin ko, maganda yung ideya mo. Salamat. Para lang sa competition to. Alam kong wala nang saysay ang anumang sasabihin ko ngayon. Pero gusto ko pa ring sabihin sa'yo na gagamitin ko ang sarili kong paan, paatubusin ang mga kasalanan ko, at hindi na kita guguluhin pa. Ang galing. Congratulations sa inyo at nakaabante kayo. Gravy, yung team up ninyo, no? Yung huling rebutal na yon. Napakagaling, sobra. Tama yan. Galingan nyo pa sa regional competition.
Sigurado akong kaya nyo yan, walang problema. Pareho tayo ng iniisip. Relax lang. Munting debate competition lang yan. Sisiw yan atin na yan. Sobrang saya ko talaga ngayong araw na to. Napakahusay mo rin kanina. Ikaw rin. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Ang tatapang ng kalaban sa regional. Wala kang dapat ikabahala. Ang galing mo ngayon. Sundin mo lang ang gusto mo. Magiging magaling tayong magkatandem. Yun, Juan. Ha? Matagal ko na itong gustong sabihin. Ano yun? Ayokong ma-pressure ka. Gusto ko lang ipaalam sa'yo ang nararamdaman ko. Yun, Juan. Mahal kita. Mahal ko ang tapang mo. Ang talino mo at yung tapang mo. Hindi sumusuko kahit anong pagsubok. Yun, Juan. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Para maalagaan kita ng walang mali siya. Lagi kitang sasamahan. O protektahan kita. Laging susuportahan sa'yo. CJ. Sabi ko na, sa wakas kayo na rin. Buti naman. Idol Jiang, ang bilis mong gumalaw congrats. Libre mo to, libre. O sige, ako ang taya ng dinner mamaya ha. Asan na? Fang Yuan, ikaw magbabayad. Biro lang, sagot ko na. Kahit anong kainin, walang problema ha. Seg, Isama natin buong university. tara. Huwag masyadong magyosi. Tubig na lang. May sasabihin ako sa'yo. Sina Jiang Cheng at Yun Wan. Sila na. Kanina lang nangyari. Alam ko. Okay na yan. Si Jiang Cheng, mas mabuting tao kaysa sa akin. Chill lang, bro. Kailangan nating sumulong, di ba? Ano pa bang karapatan ko para sumulong? Esan, Ano na problema? parang may ambiguity yata ang interpretasyon ng legal clause na to. Tingin ko nga. Mag-focus ka, girlfriend. Kasi naman, masyado kang malapit. Sige na, kasalanan ko na. Nga pala. I-send ko sa'yo yung files para sa regional competition mamaya. Sige, salamat. Boyfriend. Walang anuman, girlfriend. Nga pala, libre ka ba mamayang hapon? Libre ako. Sigurado na to, susunduin kita sa dorm ng Sabado ng hapon. Saan tayo pupunta? Sikreto. Jiang Chen, kanino ka ba natuto niyan? Sa'yo, girlfriend. Seg, ta. Bye. Congratulations. Salamat. Good luck sa regional finals. CJ. Don't worry. Gagalingan namin. CJ. Dito na lang kami. Umuwi ka na at magpahinga. Sich, hihintayin kitang makaakyat. CJ.
Good night. Para sa ating mga bida, sina Xiaowan at Jiang Cheng. Cheers. Cheers! Cheers! Isa-isang mensahe tayo. Ako na mauna. Dalawang alamat, gabayan nyo naman ako paati. Ako rin. Ako na susunod. Halata naman ang galing ni Bro Jiang at Yunwan. Wasak sila sa inyo. Sana kayong dalawa, laging masaya. Ako, well, congratulations. Ang galing mo ngayon. Salamat. Team effort natin to lahat. Yunwan, pasensya na. At saka, sana sumaya ka. Don't worry. Ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya. Ay, grab. Nagyayabang na ng love life. Guys, kain na. Kung hindi tayo kakain, baka mabusog na tayo sa pagmamahalan nila. Nga, tama ka. Akain na ako. Kain na lang kasi. Kung mabusog man kayo, mas maliit babayaran ko sa bill. Parang tapos na ang lahat ng problema. Sa wakas magagawa na natin ang mga gusto natin. Tulad ng sabay tayong mag-aaral, sabay nating planuhin ang future natin. Kasama ka lagi sa future ko. Salamat, Jiang Cheng. Ba't nagpapasalamat ka na naman? Parang feeling ng girlfriend ko, may pagkukulang siya sa akin. Hindi lang pagkukulang. Mahal na mahal ko rin ang boyfriend ko. Kung ganoon, pwede bang gawin na ring pagmamahal yang pagkukulang mo? Ang dami mo namang hinihingi, boyfriend. Kung balang araw, ako lang ang laman ng puso mo. Sana mas maaga kong marating ang araw na yon. Jiang Cheng, hindi ko alam na ganyan ka pala kapresko. Heh. Yunwan, pagka-graduate natin, magpakasal na tayo. CJ, mukhang may isa pang paraan para isolve tong problemang to. Mas simple ang approach mo. Hindi ko naisip yan. May mga pagkakataon din pala na mas magaling ako sa'yo. Mas magaling ka naman talaga. Ako lang to, magaling pumili. Kayo na talaga ang model couple ngayon. Pwede bang hinaan nyo lang? Ang asim nyo kasi araw-araw. Mananahimik ka ba? Oh, kain pa. Hindi ko na kayo kayang panoorin. Alis na ako. Xiaowan, nakikita ko matatag ang relasyon ninyo ng batang si Xiao Jiang. Panatag na ang loob ni Mama. Mabait at maasahan ang batang yan. Mabuting bata si Xiao Jiang. Bagay kayo. Maging mabuti ka palagi sa kanya. Alam ko, Nay. Mabuti siya sa akin. Xiaowan, ang kaligayahan ay ikaw mismo ang hahawak. Suportado kayo ni Mama. Bro, ba't parang lagi na kitang nakikita dito? Hindi pwedeng. Laging nakaabala sa iba. Kaya naman ngayon, ang dali mo ng pakisamahan, Linyu. Sana noon ka pa ganito. Natauhan ka na? Hindi pwedeng mabuhay sa nakaraan habang buhay. Yan ang tama. Suportado kita. Simulan mo ulit. Tingnan mo ang susi dito. Kailangan mong intindihin ang intensyon ng mambabatas. Huwag literal magbasa ng batas. Gets ko na. Kaya pala, Kung uunawain, ganitong paraan din pala sa parehas na kaso. O siya. Inom ka mainit, pahinga muna. salamat, buti nandito ka.
Maaga pa klase mo bukas, matulog na tayo. Sige, ikaw din. Good night. Sa tingin ko, napakalinaw ng masamang intensyon ng akusado. Pero mahina ang ebidensya. Kailangan natin ng mas matibay na circumstantial evidence. Pwede nating tingnan ang motibo at ang mga ginawa pagkatapos ng krimen. May punto ka riyan. May hindi ako naisip. Maganda rin naman ang punto mo, di ba? Talaga? Mukhang bagay talaga kami ng girlfriend ko. Bro Chia o Jiang, kayong dalawa ni Yunwan, wala na kayong iniwang pag-asa sa amin. Ang galing. Sa inyo na ang competition, pati scholarship. Salamat. Magagaling din naman ang lahat. Tama na yang pagpapakumbaba. Kitang-kita naman ang talento ninyo. Ba't ang titig mo? Ang ganda kasi ng girlfriend ko eh. Ang sip-sip. Hoy, nagsasaad lang ako ng katotohanan. Fine, sige na. Matalas ka mag-obserba. Kung matalas ako mag-obserba, girlfriend. May reward ba? Jiang Sheng, napansin ko lang itong mga nakaraan. Nag-collapse na talaga yung pagiging suplado mong persona. Wala akong pagiging suplado pagdating sa'yo. Sige na, mag-aral na tayo ng mabuti. Oh, Pagod na ko. Ang bilis talaga ng oras. Kaya dapat mas pahalagahan natin ang ngayon. Eman, pahalagahan na ngayon at planuhin ang bukas. Ayan na naman tayo. Alis na ko. Ayokong maging istorbo sa future planning nyo. Anong gusto mong kainin sa gabi? Yunwan, May sasabihin ako. wala lang, ano lang. Nag-apply ako sa exchange student program sa ibang bansa. Alis na ko next sem. Buti naman. Good luck sa'yo. Salamat. Ikaw. Ingat ka. Ikaw din. Sabi niya mag-i-exchange student daw siya sa ibang bansa. Anong pumapasok sa isip mo? Sa tingin ko, okay yun. Sa wakas, natuto na rin siyang mag-move on. Ikaw, Matagal na akong naka-move on, ikaw kasi yung nasa unahan, oh. so, ibig sabihin ba niyan kasama ako sa future mo? Matagal ko na namang sinabi, magpapakasal tayo pagka-graduate, di ba? Ba't parang wala kang tiwala, boyfriend? Eh kasi naman, ang galing-galing at sikat ng girlfriend ko. Para kang kayamanan, ayokong mawala o masaktan ka. Ang kulit-kulit mo na ngayon, ah. Jiang Cheng, Pinupuri lang kita. wala akong sinabi kundi totoo. Itong mga papeles na to, ipapafotocopy kita. Wag na, dito na lang ako sa'yo. Mas kompleto kasi. Sige, lagyan ko na lang ng highlights yung importante. Hay, sarap talaga ng may boyfriend na genius. Ang dali ng buhay. Madali lang. Siyempre, hindi lang yan. Sobrang mahal din kita. Wow, labas na yung preliminary list ng scholars sa department. Pareho kayong nasa listahan. Pinag-list pa yan. Alay pangalan. Huwag tayong kumpiyansa. Grabe, kayong dalawa. Perfect na perfect talaga. Busog na ako sa tamis nyo. Yung mundo na akala ko noon ay wasak na. Siya pala ang unti-unting magbabalik ng buhay dito. Ang buhay ko ngayon payapa, puno. At may pag-asa. Ito na iyon. Ito yung gustong-gusto kong kinabukasan. Kuya Jiang, ano bang plano mo sa susunod na 2 taon? Ewan ko. Basta kasama ko si Juan. Yung nga ang gusto kong itanong, pwede bang isaalang-alang mo naman? Ang feelings ko bilang sawi sa pag-ibig? Na, sige na. Pero,
Wala pa talaga akong konkretong gustong gawin. Basta kung nasaan si Yunwan, nandoon din ako. Desidido na pala, edi abangan ko na ang kasal nyo. Inom ako ng alak sa kasal, at makakatipid pa ako sa abuloy. Gabi na, matulog na tayo. Medyo pagod na ako. Tara, ikot muna tayo sa labas. Ganito na lang, sandalan mo ako at magpahinga sandali. Jiang Cheng. Pakiramdam ko, bihira tayong mag-away. Magkaiba lang ng opinyon, di na kailangang pagtalunan pa. Nga, napakabait mo kasi masyado. Hindi ako mabait, ayoko lang na magalit sa'yo. Kaano kung isang araw, magalit ka sa akin? Ibig sabihin nun, hindi mo na ako mahal, kaya iyak ako. Iiyak ka. Hindi, kaya hindi ka rin titigil sa pagmamahal sa akin. At hindi ako magagalit sa'yo. Tingnan mo tong ulo. Laki masyado, di na makapasok. Di ba? Kasya ba? Tulungan kitang higpitan. Ayos na. Perpekto. Kuya Jiang, mukhang malapit na ang kasal nyong dalawa. Sundin si Wanwan. Ang tigas ng dating ni Jiang, under disaya pala. Nakakaumay yung sweetness nyo. Graduate na rin sa wakas, Jiang Cheng. Huwag na huwag kayong maghiwalay pagkatapos nito. Ha? Nga, kailangan kayo ang maging role model namin sa relasyon. Huwag nyong kalimutang abutan kami ng wedding favors. Sigurado. Naalala mo pa ba yung una tayong nagkita? Sa banyo ng cafeteria yon, doon tayo unang nagtagpo. Noong mga oras na iyon, hindi ko inakalang magkakatuluyan tayo. Pero nagpapasalamat talaga ako na nakita kita noong araw na yon. Wanwan, maaari mo ba akong pakasalan? Hindi ito gapos, kundi isang pangako. Pangakong sabay nating tatahakin ang lahat. Magulo man o maayos ang daan sa hinaharap. Magkasama pa rin tayo. Siyempre. Magkasama tayo habang buhay. Hindi bibitawan ni Jiang Cheng ang kamay ni Yunwan. Sige man, habang muna natin sa kanya. Kasama kami at ulagahan.